pinaguhugutan itong kanilang impeachment complaint. Ano pong ibig sabihin ba ng Yusek na walang pinaguhugutan? Una-una kasi, sabi nga natin, this is just a first instance. First time to. Diba? First time. Pag first time, itong ginawa ng pamahalaan ng gobyerno, wala magsasabi kung mali o tama. Kasi first time ito na meron kang isurrender na isang Pilipino sa ICC. Okay? So, unang-una, sinabi natin, ang pamahalaan nagpatupad ng RA 9851. At hindi inignore ang kanilang commitment sa Interpol. So, anong kaso? Anong nalabag? At tandaan natin, ang Pangulo din mismo ay mayroong residual powers. So, walang pinanghugutan to. Although, karapatan nila yan, pero, eto, timing ba to? Para sa eleksyon, hindi naman ang Pangulo ang nangangampanya. Hindi ang Pangulo ang kandidato dito. I think ang isa sa inaargumento ng panig nila Ginoong Cardema Yusek ay yung ang sabi ay labag daw sa batas dahil hindi dinala sa local court muna ang dating Pangulo at idiniretso na raw po agad sa ICC. Hindi raw po nabigyan ng due process, Yusek. Ito nga yun di ba? Doon sa RA 9851, maliwanag naman ang batas. To surrender or to extradite. Okay? To surrender to international court or, if any, that's comma Kung mapapansin nyo doon sa Section 17 RA 9851. To surrender to any international court, comma, or if any, to state parang in relation to the treaty something, ganon. So, ang basa doon is, pwede mo surrender. Nang hindi ka pupunta kung anumang procedure kasi hindi naman extradition yung ginawa mo So, kaya nga, kailangan tong i-interpret ng korte, ng Supreme Court, may mali ba, wala. Kaya nga tinatawag natin case of first instance. Wala pa nagsasabi kung mali o tama, paano i-interpret ito. Tanging Supreme Court lang magsasabi kung paano to i-interpret. So kung case of first instance to, wala magsasabi kung may mali. Sa ngayon, Yusek, hindi pa naman siya formally natatanggap ng Kamara dahil nga wala si Secretary General Reginald Velasco nung tangkang i-file. Pero in the event lang, Yusek, na ito ay tanggapin ng Kongreso, meron po bang anong gagawin po ng palasyo dito? Wala muna. Kongreso muna gumawa. Wala muna magtrabaho doon kung anong gagawin nila doon. Kumbaga parang magiging hands-off naman kayo doon, Yusek? Wala, of course. Bahala na po ang Kongreso kung hanggang sila aabot. Kasi kung may time pa ba sila dyan or what, hindi natin alam. So, wala po bahala dyan. Yusek, alam na ba ni Pangulo na ito nga possible may mag-file ang impeachment sa kanya at parang inaanak pa raw niya yata ito sa kasal, sila Cardema? May reaction po ba ang Pangulo? Kung meron ng ganyang impeachment, syempre malalaman naman niya yan. So, kaya lang na lang natin kung paano maaayos, paano magpa-flow, yung flow niya, yung proseso niya. Hayaan na lang natin. At doon po sa issue ng timing, ma'am, ang sabi po ni Mr. Cardema dyan ay hindi naman ito election-related dahil, and I quote, hindi na namin ina-assume, parang risk pa nga raw sa kanila ito. So, hindi sila magfa-file just to win dahil, sabi niya, hindi na namin ina-assume kung mananalo kami o hindi. Sa tingin namin, panalo kami. So, ano sa tingin niyo po yung nagpo-push sa kanila to file this? Unang-una paninira, unang-una gimmick. Alam naman nila kung ano yung period Matatapos na ang 19th Congress sa Kongreso ng pagka paano iba o pagka under oath ng iba. So di natin alam, it's more on gimmick. Parang mag-iingay lang kasi kumbaga wala na ring time partner tsaka Yusek, 'di ba? Kasi pagkatapos ng halalan, kumbaga magko-close na rin ang 19th Congress. Yes, 'di ba? Ayaw nilang mamatay yung issue at ayaw nilang bitawan yung issue na pinapalabas nilang kawawa ang dating Pangulong Duterte. Pero never nilang inisip yung mga taong di umanong biktima ng madugong war on drugs. Di nila naiisip yung maraming Pilipino na siyang nag-file ng kanilang complaint sa ICC. Ang laging tuon ng isip nila, ng mata nila, ang dating Pangulong Duterte. Tandaan natin, siya yung akusado. Akusado ng pagpatay. Bakit di natin hayaan na lang muna? Para madinig naman. Kung gusto niya magkaroon ng kanyang depensa, ang dami niya naman lawyers. Ang laki ng bayad doon. So, hayaan natin doon. Huwag natin i-push yung issue dito dahil yung kaso nasa ICC na. Opo. At
Ma'am, lipat kami ng ibang topic. Yung pong si Vice President Sara Duterte kahapon po ay nag-file ng counter affidavit doon po sa kasong sedition at grave threats. Ang comment lang po ng Malacanang, ma'am. Okay lang. Kailangan naman niya mag-file ng counter affidavit. Dapat hindi niya naman i-ignore kung ano yung proseso, kung ano yung batas. Di kung kinakailangan siya mag-submit, mag-submit siya. Pero ang sinabi po niya, Yusek, ay wala daw ebidensya na makapagdidiin sa kanya doon sa... Kasi diba ang basis ng reklamo ay yung kanyang naging online press con kung saan sinabi niya na meron siyang inutusang ipapatay ang Pangulo, First Lady at ang House Speaker kapag may nangyaring masama sa kanya. So kung walang ebidensya, ano yung video niya? The video will speak for itself. So, it depends na lang po sa DOJ kung paano po ito i-evaluate. So, kung yun po yung depensa niya, mas maganda po, mas mapatunayan po talaga niya. Isa pa, Yusek, kahapon po ay may nilabas ding video statement ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. At ang sinabi niya, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ito ay Romualdez at Araneta. Ano pong reaksyon ng palasyo doon, ma'am? Yan ang mas... Unang-una, ibig sabihin wala siyang paniwala sa kanyang kapatid. Wala siyang paniwala sa Pangulo. Hindi ba pang mamaliit yon? Sana makita ng kababayan natin kung paano ang galawan ni Senator Amy Marcos. Unang-una, nasaan ba yung ebidensya niya? Ito yung sinasabi natin lagi. Ang daming salita, no? Ang daming salita, walang ebidensya, walang basis, puro propaganda. Ako mismo, personal ako, Christian, Victoria, na nakikita ko kung paano magtrabaho ang Pangulo. Pag nagkakaroon kami ng sectoral meetings, wala naman ako nakikitang Romualdez. Wala naman ako nakikitang Araneta sa mga sectoral meetings namin, sa mga private meetings namin with the cabinet secretaries. Ako mismo nandoon, ilang buwan lang ako. Diba? The problem with Senator Amy siguro, di naman siya napupunta siguro na Malacanang kaya hindi niya nakikita yung trabaho ng Pangulo. Diba? So anong ebidensya niya? Diba? Ang sarap kasing i-challenge. Naman puro salita. Pakita kayo ng ebidensya kasi nakakasira na kayo sa gobyerno. Nakakasira na kayo. Alam mo, hindi lang naman sa gobyerno ito. Pati ekonomiya natin maapektuhan. Gobyerno natin, pati mga taong bayan natin, yan ang iisipin. Senador pa naman siya. Diba? Isa kang leader. Pero kung umakabintang ka, tapos wala kang papel, wala kang anumang ebidensya, maliban sa salita mo, hindi yan maganda. Diba? Sabi ko nga, ako ilang buwan pa lang ako eh. Pero nakikita ko kung umagat hapon, nakikita ko ang schedule ng Pangulo kung gaano kahektik, asing punong-puno. Sasabihin niya, namumuno, Romualdez, pakita siya na ebidensya. Siguro yung timing din kasi, Yusek, maraming nagsasabi kasi na baka dahil nga papalapit na yung araw ng halalan, kaya not just Senator Amy, pero ibang mga kandidato, may mga kumbaga ang tawag nila, desperate moves para makaakit ng mga botante. Pero speaking of halalan, Yusek, siguro baka may paalala lang o mensahe ang palasyo sa mga botante sa Lunes na boboto po. Unang-una, syempre po, nakakausap po natin si General Jean Fajardo at sinasabi po nila talaga na 100% ready ang PNP dahil yan po talaga ang nais ng Pangulo na masiguro po na tahimik, malinis ang halalan. Sa mga kababayan po natin, lumabas po kayo at bumoto. Huwag niyo pong sayangin ang inyong karapatan, kapangyarihan na piliin ang matitinong leaders. Hindi po yung Manchurian candidates na may puppet ng ibang bansa. Huwag po natin piliin yan na parang dinidiktahan, hinahawakan na sa leeg dahil ang laki ng mga donasyon o mga nagiging sponsor, no, ang ibang bansa para dito sa mga ibang kandidato. Piliin niyo pong hindi yun ang siguraduhin niyo pong hindi yun ang pipiliin ninyo. Piliin niyo lang po ang tama kung ano po ang masasabi nating makakapagbigay ng magandang kinabukasan, magandang trabaho, basta magandang ekonomiya para sa bansa. Yun po yung piliin natin. So, Yusek, ang Pangulo ay sa Ilocos boboto, ano po, sa Lunes? Sa Ilocos siya boboto? Opo. Okay po. Yusek, maraming salamat. Happy Saturday po. Thank you.